Sige mga tao, may mga baliw, wala sa hulog, at napakatangang video ako ng mga puting babae na nagko-convert sa Islam. Pero ipinagdarasal ko pa rin sila. Magagaan lang ang mga video kaya walang nangyaring masama. Walang masyadong seryoso, pero sobrang tanga pa rin. Kaya simulan natin sa pinakamagaan na video, ayos? Tingnan niyo itong babae. Pakinggan niyo lang siya. Pakinggan niyo kung gaano ito kabaliw. At ipaalam niyo sa akin sa mga komento kung paano ito matatapos. Akala ng iba na konserbatibo akong Muslim dahil sa hijab. Pero nalalaman nilang may mga tattoo ako. Dalawang tatay na bakla at umiinom din ako paminsan-minsan. Meron siyang dalawang amang bakla. Umiinom pa rin siya paminsan-minsan pero teka, pakinggan mo to. Mas gumaganda pa ang kwento. At nakatakda na akong ikasal sa isang Hindu. At Parang lagi nilang kinatanong, bakit ka pa nga ba Muslim? Sige, medyo magaan lang yon kaya hindi ko alam paano ito natapos. Ang video na ito ay mula pa nung nakaraang taon. Kaya umaasa ako na ayos pa rin siya. Wala namang masama sa kanya. Pero gusto ko rin magbahagi ng isa pang video sa inyo. Na yun naman, tungkol ito sa isang puting Australianang babae na nagpakasal sa isang lalaking Pakistani. At ngayon, parang hindi niya alam ang nangyayari. Pakinggan ninyo ito. Ganito kasi yon. Gusto ko lang malaman kung ako lang ba ang may ganitong problema or may iba pa ring nakakaranas nito sa intercultural na relasyon. Australiana ako at Pakistani ang asawa ko. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ng kaibigan namin para sa iftar. Para sa mga hindi nakakaalam, ang iftar na hapunan ay ang oras kung kailan nag-break ng fast ang mga Muslim. Kaya nagkakaroon sila ng mga iftar. Tinatawag nila itong iftar party. Kaya minsan, at karaniwan ito sa mga liberal na Muslim. Sa pamilya ko, alam mo yon, wala kaming segregation. Kaya kapag may iftar party, pumupunta lang kami. Lahat lang nagtitipon-tipon at sabay-sabay kaming kakain. Walang segregation, hindi pinaghiwalay ang mga lalaki at babae. Depende yan kung anong parte ng Pakistan ka galing o kung gaano ka kaliberal bilang Pakistani o Muslim. Malinaw na hindi ganoon kaliberal ang asawa niyang Pakistani Muslim. Kamakailan, pumunta ito sa iftar party nang hindi siya isinama. Nagpunta siya sa bahay ng kaibigan ng pamilya para sa iftar dinner na para lang sa mga lalaki, hindi para sa buong pamilya. Tama ba? Pumunta siya doon at kumain ng hapunan. Ayos. Nasa bahay ako, iniisip ko, minsan nalulungkot ako na hindi ko magawa yon para sa asawa ko at sa mga kaibigan niya. Marunong naman akong magluto at kaya ko naman gawin lahat yon. Pero, Tingnan mo, suot pa niyang salwar kamis ng Pakistani. Kawawa siya, ginagawa niya lahat ng gusto ng asawa niya. Sigurado akong mabait ang lalaki, pero bilanggo rin siya ng sariling limitasyon sa kultura. syempre, niluluto ko ito ng medyo iba kumpara sa kung paano nila ito kinakain. O kaya naman ay nagluluto ako ng medyo kakaibang mga putahe. Kaya hindi ko sila mabibigyan ng lutong bahay na Pakistani na iftar na hapunan. Nalulungkot pa rin siya kasi baka hindi ako mahusay na Pakistani Muslim na asawa. Abil hindi ko marunong magluto ng pagkaing Pakistani. Ate, hindi mo kailangan magdamdam tungkol dyan. Dapat kang maging masaya at proud sa sarili mo na kaya mong ipakilala ang mga pagkaing Western o mga delicacy ng Western sa asawa mo. Tara na. Mga bagay. Kaya hindi ko sila mabibigyan ng lutong bahay na Pakistani iftar na hapunan. 'Di ba? At minsan talagang nalulungkot ako kasi gusto ko sanang magawa yon para sa asawa ko at sa mga kaibigan niya. Gusto ko na magsama-sama kami ng mga kaibigan ng asawa ko at mag-enjoy sa masarap na pagkain. Masarap na pagkain Pakistani ng sabay-sabay. Yun ba ang ibig mong sabihin? Sigurado akong nasa isang mapagmahal silang relasyon, okay? Ibig kong sabihin, hindi ko naman, alam mo yon, huwag tayong maging malupit. Sa tingin ko, halatang mahal na mahal niya siya. Para mapasaya ang asawa, nais din niyang maging mapagpatuloy sa mga kaibigan nito. Sigurado kong maganda ang relasyon nila, pero naman ate, Pero oo, kailangan ko lang malaman. Ako lang ba ang may ganitong problema? O nararanasan din ito ng iba pang mga intercultural na relasyon? problema mo yan, mahal. Ang partner ko ay Australianang babae. At dahil hindi ako lumaki sa kulturang Pakistani, ganito talaga ako manamit. At palaging kanluranin din ang suot niya. Madalas niya ako ipagluto ng pasta o iba pa. Ang nanay niya ay Irish, kaya mahilig siya magluto ng Irish stew. Oo, minsan ginagawa niya yon pero madalas talaga kami sa labas kumakain. Pasensya na, ganyan talaga ang henerasyon namin. Pero itinabi ko ang pinakamaganda sa huli.
Tingnan mo, sigurado nagsisisi ang babaeng ito. Sige, yung unang 2 video, kalmado lang. Tingnan mo ito, umiiyak ang babae dahil di siya matanggap ng pamilyang Kristiyano. Minsan mahirap maging balik Islam. Naghihintay ako sa bahay ng nanay ko kasi madalas kaming magkasama tuwing weekend. At ang una niyang sinabi pagpasok niya ng pinto at nakita ko ay, ang ganda-ganda mo sana kung hindi lang dahil sa pangit na bagay na nasa ulo mo. Kaya natawa na lang ako. Dahil ayokong lumaki pa ang issue. Magalit siya. Pero nagpasya akong pintasan ng mga magulang ko sa harap ng lahat. Mag-online ako kung saan makikita ito ng mga kaibigan ko, mga pinsan at iba pang kamag-anak. Oo, ang bait mo talaga. Napakamaalalahanin mo. Kahit naghintay ako ng mahigit 1 oras, hindi na ako komportable doon. Nasira na ang mood ko kaya nagbahilan na lang akong umalis. Pinalalabas pa niya na bastos ako kasi umalis ako ng maaga. Anong klaseng bata ang gumagawa nun? Seryoso, bakit mo gagawa ng video tungkol dito? Hindi ko maintindihan kung bakit mo sasabihin yun sa tao, biro man o hindi. Una sa lahat, okay. Masuwerte ka na. Yun lang ang sinabi niya. Yung relihiyon na pinasukan mo, kung lumipat ka mula doon papunta sa ibang relihiyon, halimbawa Kristyanismo, baka pinatay ka na ng pamilya mo. Napapaisip ako, kung ganito magsalita ang sarili kong ina, paano pa kaya ang iniisip ng ibang tao? Ano kaya iniisip nila? Buti na lang sa sarili lang nila, hindi sa buong mundo. Hindi pa natin nakita video ng nanay mo na nilalait ka. Kung ako yan, itatakwil ko siya. At gusto ko na lang manatili sa bahay mag-isa. Hindi ko talaga maintindihan. At nung nakaraang linggo, bawat isa sa pamilya ko, lahat ng mga kapatid ko, at marami akong kapatid. Ang pinsan ko, ang tita ko. Ayos lang yan. Kaya ng mga magulang mo na mawalan ng isa. Nagpunta silang lahat sa bahay ni Lola para sabay maghapunan. Habang pinag-uusapan nila ito sa harap ko, tinanong ko, anong ibig mong sabihin na may malaking hapunan sa bahay ni Lola? Hindi ko alam yon. Ayaw ko nilang isama, mahal, dahil ayaw nilang maghain ng halal na karne. Sorry. Sabi nila, hindi ka inimbitahan kasi hindi gusto ng mga lolo't lola ang pamumuhay mo. Magaling! At literal na hindi pa talaga ako pumunta sa bahay ng kahit sinong kamag-anak ko at nag-usap tungkol sa Islam o kahit ano pa man. Magdasal ka. Hindi mo kailangan talakayin ng Islam. Tingnan mo ang sarili mo at pananamit mo para itong sampal sa mga hindi Muslim. Kapag pumupunta ako doon, wala naman. Ganito lang, dahil nagsusuot ako ng hijab. Kaya hindi ko alam. Wala rin namang size na sabihin ko pa ito. Gusto ko lang talaga itong sabihin. Gusto ko lang talaga ng pansin. Kaya kung nakaranas ka na ng katulad nito, o alam mo kung anong pwede kong gawin para matulungan ang sitwasyon ito, bukod sa basta na lang lampasan ito, pakisabi lang sa akin. Anong problema ng mga puting babae, mga pare? Seryoso, pakontrolin niyo naman sila. Alam kong medyo misogynistic ito, pero naman, sige na. Alam ba talaga ng mga taong ito ang tungkol sa Islam? At tingnan mo, karamihan sa mga babaeng ito, nagko-convert lang sila sa Islam dahil na in love sila sa isang Muslim na lalaki. Yan lang. Kaya nga, alam mo, karamihan ng mga nagko-convert ay mga babae. At sa kanila, karamihan ng mga nagko-convert ay nagko-convert sa Islam dahil na in love sila sa isang Muslim. Yun lang. Yun lang talaga. Swerte siya. Swerte ka na. Yun lang ang pinakamasama na naranasan mo. Sige. Sa totoo lang, swerte ako. Karamihan sa pamilya ko hindi ako nakontak pero ayos lang. Swerte talaga ako. Walang nanakit sa akin o nagbanta na papatayin ako. Pero maraming mga tumalikod sa Islam, hindi nila basta-basta magagawa na maglabas ng sama ng loob sa social media. Sabi nga ng tatay ko, nahihiya ako sa'yo dahil tumalikod ka sa Islam. Pero yan ang pinakamaliit na alalahanin ng mga dating Muslim. Nakakahiya.